mapagpalang araw sa atin mga kanyubi. Ngayon ay nandito lamang po tayo sa ating munting shop at kakalipat lang po natin. Dalawang araw pa lang po tayo naglipat at ngayon ay mayroon tayong ginagawa dito isang kundura na naman mga kanyubi at mayroon tayong natapos dito na isa na kundura ulit. So tingnan natin mga kanyubi yung ating inoobserbahan ngayon. Actually tapos na po tayo magkarga, tayo po ay nag-observe na lang at mayroon na po tayo nakukuhang -5 at tingnan po natin yung loob nito mga kanyubi. 1.5 oras po tayo nag-oobserba at pa isang oras pa lang tayo nag-aantay ngayon. Tingnan po natin yung loob. So sa kanyang first layer ay okay na po at dito sa kanyang last layer ay medyo nakapag-build na siya ng ice. Yan. So antayin pa natin ng mga ilang sandali mga kanyubi at magpa-finalize na po tayo kung pwede na po natin itong i-deliver. So mayroon na po tayo dito isang finished product na kundura na naman. At ang naging issue nito mga kanyubi ay pinagawa na naman ito dun sa mga dayong technician at unti-unti na daw na hindi ito lumamig. So unang layer lang daw po ang napagana at ngayon ay nagawa na po natin. So balikan din natin mga kanyubi yung ating isang ginawa dito na kung maalala ninyo ay ito yung ating na-vlog na nung nakaraan na ang tatak na ito mga kanyubi ay Sanden. Chiller lang po ito mga kanyubi at makalipas ang ilang linggo ay ito ay bumalik sa atin. Bakit? Kasi nga po mga kanyubi hindi na po ito lumalamig at nung ating tiningnan ay nagkaroon po ito ng problema sa kanyang filter dryer. So ito po yung kanyang filter dryer at nagkaroon po ito ng leak. So ano po yung topic natin mga kanyubi ngayong araw? Kapag ka nagpagawa kayo sa mga technician ng inyong mga chiller o freezer na kapag hindi tumagal ang kanilang pagkakagawa ay wag na wag po kayo agad magagalit. So bakit? May mga dahilan po mga kanyubi na hindi natin alam bakit naging ganon yung ating mga freezer. So unang-una na nga dyan, yung mga pinaghinangan, yung ating pinaghinangan ay hindi masyadong kapit. Kaya nagkarga tayo ng pressure ng refrigerant ay bumigay ito. So paalala dun sa ating mga customer na kapag ka nagpapagawa kayo ng mga appliances katulad ng mga refrigerator o freezer ay wag na wag po kayong magagalit agad-agad sa mga technician, maliban na lamang po kapag hindi manila binalikan yung kanilang ginawa at hindi ulit ginawa. So doon po pwede kayo magalit dahil nagbayad kayo ng maayos pero hindi nyo naman napakinabangan yung inyong pinagawa. So shout out natin mga kanyubi yung ating mga gagawin pa dito. Ayan. So mayroon din po tayo ditong isa pang back job. Ay hindi pala back job ito. So actually ginawa na po natin ito pero hindi pa po natin natatapos. Kasi nga po nagpalit po tayo dyan ng motor. Ang nangyari po dyan ay internal leak naman mga kanyubi. So nag-recall po tayo dyan at nagpalit tayo ng motor. Kasi nga po yung motor nyan nung Fuji Denso na ito ay pinaltan din nung inverter to non-inverter. So yung pinalit hindi rin po nagtagal. So doble-doble na po yung gastos ng may-ari nito. Pero dahil nga po sa kagustuhan nung may-ari na ipaayos pa ito kasi nangihinayang at kung mapapansin nyo talagang may kalakihan ito at medyo bago pa. Ngayon ay pinagawa sa atin at nagbago po tayo dyan ng bagong motor pero hindi pa po natin nagagawa ngayon kasi nga po medyo nagkakasabay-sabay po yung mga gawain dito ni Kanyubi kasi nga mainit po ang panahon ngayon at talaga naglalabasan yung mga freezer o refrigerator na sira noong mga nakaraang taon o nakaraang buwan na hindi nila pinapagawa. So check po natin yung ating ginagawa ngayon. Actually mga 2 oras na po tayo nag-observe at tingnan po natin kung okay na naman yung kanyang lamig. Yan. So okay na po yung kanyang lamig at maya-maya lamang mga kanyubi ay pwede na natin ulit itong i-deliver. So paalala mga kanyubi, kapag ka magpapagawa tayo ng mga appliances natin like a refrigerator o mga freezer na at ito ay hindi masyadong nagtagal nung ating ginagamit na at bigla-bigla na lamang itong hindi lumamig, ay wag na wag po agad-agad tayong magagalit. Na makipagkonsulta lamang po tayo sa ating mga manggagawa at alamin kung ano ang nangyari. So katulad nga ng nangyari dito sa ating Sanden na chiller na ito ay 1 buwan pa lamang halos ay hindi na lumamig ito. At nung tayo ay nag-general check-up ay nalaman natin na mayroon siyang leak. So nagkaroon po ng butas dun sa mga pinaghinangan natin. So yan po yung mga tawag na hindi natin kagustuhan. So may mga pagkakataon lang talaga mga kanyubi na yung ating mga pinaghihinangan ay hindi masyadong kapit. Kaya pagka nalagyan natin ng mga pressure na 134 or 600 ay bumibigay ito. So ang mahalaga mga kanyubi, gagawin natin at babalikan natin para hindi naman nasasayang yung ginagastos ng ating mga customer. So yun lang mga kanyubi, maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.